Hello mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaction dito po kay Kuya JJ. Ang sabi nga ni Kuya JJ ay gusto niyang tumulong para mapadali ang paggawa ng bahay ni kapatid na Oliver. Ano po mga kapatid, at nakakatuwa nga po si Kuya Gigi at kay Daddy Frankie dahil nga po ito ay sinukat kung gaano po kalayo ang bahay ni Ansing kay Kuya Oliver. At ganun din po yung bahay ni Kuya JJ at ni Oliver. Ang pagkakaiba lang po ay si Ansing po 7 meter and 170. At kay Kuya Gigi naman 7 yung haba at may 3 meter din po ang layo. Di ang ibig sabihin kaunti lang po ang diferensya, dahil yung 170 kay Kuya Gigi ay 3, kaunting-kaunti lang po ang diferensya. Kaya wala naman pong talagang masyadong naging lamang. At nakakatuwa nga po dito dahil yung mga English kahit di naman ako, hindi naman ako perfect mag-English. At nakakaintindi tayo pero hindi tayo yung fluent. Ayun, di ba? Minsan nga dito sa Italia, pag sanay ka na nagsasalita ng Italiano, ang hirap din po talagang mag-English na, Nahahaluan po talaga yan, lalo na kung nagkakaroon tayo ng English speaking na bisita, kaya or talaga pong nahahaluan nyo ng Italiano, Dahil hindi naman tayo sanay na magsalita ng English. Siguro kung sa Amerika, ay makakapagsalita rin tayong diretsyon ng English. Pero nasa Italia po tayo, almost po ako ay dito ay 27 years, 'di ba? Sa Italia, kaya medyo hirap tayo. Kahit nga po minsan, kumabuti na nga lang po nagtatagalog kami dito sa bahay at may mga kaibigan tayong Tagalog, yun nagsasalita tayo ng Tagalog. Ang masasabi ko nga po dito kay Daddy Frankie at kay Kuya JJ, napakasayang panuorin na talagang nawawala po yung mga stress natin at kahit pagod tayo sa trabaho, pag pinanonood natin itong dalawa, lalo na si Daddy Frankie, ang gaan niya pong makisama. Ang galing niya po na yung komedyante talaga po ay masarap po panoorin, hindi yung puro seryoso, 'di ba? At ito nga po ay gusto nga na Kuya Jijing matapos na yung bahay ni Kuya Oliver, excited na siyang matapos. Aabangan na lang natin po itong si Ansing. Pasilip-silip, patingin-tingin na lang po si Ansing, hindi po makalapit po dito kay Daddy Frankie dahil alam naman natin po kung ano po yung dahilan, kaya patingin-tingin na lang. Pasilip-silip, patingin-tingin na lang si Aling Ansing. Kaya yan po mga kapatid, at may aabangan tayo dito kung ano po talaga yung magiging reaction ni Ansing dito po sa magiging surprise kay Kuya Gigi. Alam nyo po mga kapatid, ako natatawa na lang sa mangyayari talaga mga kapatid. Dahil alam natin po na ito si Daddy Frankie ay mas may tiwala dito kay Kuya JJ. Kaya gagawin lahat ni Daddy Frankie para po mapaayos talaga yung yung kabutihan ba talaga ni Oliver. Kaya ginagawa ang lahat ni Daddy Frankie alang-alang po talaga dito kay Oliver, hindi po si Ansing. Kasi minsan marami tayong nababasa kahit sa premiere ni Daddy Frankie na wag na daw i-vlog si Ansing kasi nai-stress nai-stress sila, pero minsan hindi din maiwasan talagang hindi masama sa vlog dahil alam niyo naman ang ugali ni Ansing, pabida-bida din. Kahapon nga yung
yung premiere ni Daddy Frankie, tuwang-tuwa ako dahil may napansin talaga akong pasilip-silip, patingin-tingin. Ay, naku, Ansing. Kawawa ka talaga dahil ginalit mo si Daddy Frankie, ano? Kasi talaga, iba talaga po yung mabait. Pag nagalit ay malupit. Totoo yun po. Kaya yung tampo, kaya sabi nga doon, may napanood akong reels ni Daddy Frankie, wag nyo nang i-comment si Ansing. Dahil lalo lang akong nai-stress. Kaya alam nyo po mga kapatid, tama din naman po talaga ano, na kailangan po talaga naman itong si Ansing, dumistansya muna. Wag na munang magpabida-bida, no? Dahil sa ngayon nga, nakapokus talaga si Daddy Frankie sa bahay ni Oliver at tayo naman po dyan ay naghihintay lang naman po ng signal. Akala ko nga po talagang tuluyan ng hindi na ipatatapos ni Daddy Frankie. Pero sayang naman po talaga. Ito yung rason kung bakit ipinagtuloy ni Daddy Frankie dahil sayang yung nasimulaan. Hindi maliit na halaga na po yung nabitawan ni Daddy Frankie. Kaya para ano pong itigil. Kaya napag-isip-isip niya po na ituloy na lang. Kahit hindi man dumating si Ansing para humingi ng tawad, para makiusap na ipagpatuloy na, hindi po ganun si Daddy Frankie ka, ano ba yun, ka arrogante, ano ba yung arrogante, ay basta niya na lang pong itigil. Malaking halaga na po yun yung pera po. Kahit nasabi ni Daddy Frankie, kahit gumastos na siya, ay hindi niya na ipagpapatuloy. Pero ganun pa man po, napag-isip-isip po ni Daddy Frankie na sayang talaga. Sayang po yung effort o malasakit dito kay Oliver, ano. Kaya para sa akin talaga, I believe pa rin ako talaga kay Daddy Frankie dahil ganun pa man po ang ginawa ni Ansing sa kanya, yung pinagsabihan siya ngawa na ngawa, at least po si Daddy Frankie po ay ginawa niya po yung tama, 'di ba? Dahil talaga kung ititigil ka 9 days, talagang natigil yung paggawa ng bahay ni Kuya Oliver, pero sa wakas ay nakapag-decide din si Daddy Frankie na ipagpatuloy niya na lang alang-alang po kay Oliver na ito nga si Kuya JJ na talaga yung tuluyan mangangalaga kay Oliver. Kung may mga konsensya din po talaga itong sila Ansing, yung mga kapatid, hindi na kailangan ni Daddy Frankie na sabihin, tulungan nyo. Dapat talaga, obligasyon yung magkakapatid na alagaan si Oliver. Dahil po, yung ginawa ni Daddy Frankie, tulong hindi lang po maliit. Napakalaking bagay po yung ginawa ni Daddy Frankie sa inyong kapatid. Kaya kailangan mag-effort din kayong magkakapatid, na dahil hindi naman abang buhay na nandyan si Daddy Frankie sa tabi ni Oliver. Siyempre, maghahanap din po ng matutulungan yan na iba. Hindi lang po si Oliver, lahat ng beneficiary ni Daddy Frankie, balik-balikan man yan po, pero hindi po araw-araw. Sometime na lang po. 'Di ba? Pag yan natapos ng bahay, tingnan nyo po. Hindi na yun po namamayat-mayatin na pupunta yan. Hindi ganun si Daddy Frankie dahil nakita naman natin ang kanyang mga beneficiary kung paano niya binabalikan. Ano? Kung may nagpapadala po ng tulong, sakas po siya bumabalik. At minsan, kinukumusta rin niya kahit wala po ng tulong, pumupunta siya, dinadalahan niya na po ng bigas at binibigyan ng kaunting ayuda. Ganun na lang po talaga si Daddy Frankie. Kaya nakaka-proud po talaga dahil hindi siya tumitigil ng maghanap na matutulungan. Sa anumang pong paraan, nagagawa niya pong tumulong. Kaya pagpatuloy lang natin pong suportahan si Daddy Frankie at ang kanyang team, si Aling Rochelle. Talaga pong malaking bagay. Ano, nakakatuwa nga po yung pagsusukat, ano, ang saya-saya po panoorin ni Daddy Frankie at ni Kuya JJ. Sana si Kuya JJ hindi na po yung
yung ano, dahil para matutukan niya ang kapatid niya, ano. At sabi ko nga, 'di ba? May mga surprise kami kay Kuya GJ at aabangan po natin 'yan. Ano po, hanggang dito na lang mga kapatid. At see you my next vlog. Ano po? At thank you so much po sa aking mga viewer na patuloy nagmamahal at lalong-lalo na po ang mga followers ni Daddy Frankie. Marami pong salamat at shout out po kay Ma'am Divina Brown. Thank you so much po, Ma'am, sa kabutihan mong laging narireyang ka sa pag-support kay Daddy Frankie. At siyempre, shout out po sa aking mga kasamahan na reactor. Nandiyan po si Anday Ukray, si Ball Pointman, Bopel Mix Vlog. Marami pong salamat. Nandiyan po si Pugi. Hindi ko po mabababaw. Ayan, marami po kami diyan, mga siguro shout out na lang sa ating mga grupo. Ano po? Ang masasabi ko lang po, kapag tayo po ay may alam, hindi po tayo laging malilinlang. Kaya mabuhay tayong mga Pilipino. God bless you po sa inyong lahat. Sana po patuloy niyo akong suportahan. Malo de los Santos po. I-subscribe niyo po ako. Lagi po kayong pindutin niyo lang po yung button, yung all button para lagi kayong updated. Kahit po tayo ay minsan ay wala tayong upload dahil minsan nagkakasakit tayo. Hindi po natin maiwasan, Marami pong salamat sa inyo. Talaga, wala akong ibang masasabi. Thank you so much po sa mga viewers na patuloy nagmamahal sa akin. God bless you. Sana pagpalain ko po kayo ng may kapal. Bye-bye!